Hi guys! This is Katisay Vlog and welcome back to another vlog. So for today's video mga Katisay, ayan, naka-outfit ako dahil nga anniversary ng mama at papa ko. Tapos nandito yung kapatid ko dahil nga iso-surprise namin sila. Katitila nga pala ng ulan, kaya yan, diretso na kami paglakad dahil nga kukunin namin yung cake kila Sir Dilo. Habang ako binibideo ng aking kapatid ay nakita ako ni Tita Badet. Sabi niya, wow! At sabi ko pa nga dito, ako yung nagbablog-vlogan. So yun, papunta kami kila Sir Dilo. Kukunin namin yung cake. Dahil surprise namin yung mama at papa namin. Kasama ko pala yung kapatid ko. Papakita ko sa inyo. Diba ga? Sabi ko pa nga, tutoy ko na mag-video, talaga namang napaka-siopaw na ng aking mukha. At tingnan mo naman pagmumukha ng aking kapatid, honey, at napaka-pogi. Wow namang. Gamit na gamit nga pala diyan yung skirt ng aking kumaring Glidel at talaga namang napakaganda. Pangalawang beses ko pa nga lang yung sinuot dahil nga nagagandahan nga ako dyan sa skirt na yan. At hindi talaga ako mapapasuot ng ganito. Pero ngayon, parang gusto ko na. Habang nagbibideo nga ako na Anay, nasa likodan ko ang ate Rona. Dahil nga nagpaalam ako sa kanya, sabi ko magdi-day off ako sa anniversary ng papa at mama ko. Tapos yun, pumayag siya at siya naman yung Juju. Ayun na si ate Rona kadadaan. Ingat ate! Malapit nga lang pala dito ang bahay nila Sir Dilo, kaya yun, nilakad na lang namin simula amin hanggang sa kanila. Sabi ko, tutoy ako nang magbibideo at ikaw naman ang magbabayad doon kila Sir Dilo. Malapit na nga pala kami sa bahay nila para kunin nga yung cake. Ngayon ko lang pala nalaman na dito lang pala ang bahay ng Sir Dilo. Dito ang tambayan nila Lablab sa tuwing wala siyang pasok. At nandito na nga pala kami sa bahay ng mga sir. Tapos nakita ko si Ate Elizabeth at hiyang-hiya pa nga siya. Sabi nga niya ay wala pa daw siyang ligo kaya wag ko daw siyang isama sa vlog. Kaya yun. Kinulit ko pa rin siya. Sabi ko, sumama ka na. Nagbayad na nga si kapatid dito dahil nga ibibigay na sa amin yung cake. Apakaganda talagang gumawa ng Sir Dilo. May kasama siyang cupcake. Ang pinagbayaran nga pala namin diyan ay 2,000 dahil nga napakaganda. Salamat sir sa napakagandang gawa mong cake para kila mama at papa. Paalis na rin kami mga Katisay at mag-aabang din kami ng tricycle para kami ay pumunta sa Real. Bigla nga pala kami ditong huminto dahil nga sabi ni kapatid ay picturean ko daw muna siya. Ay hala sige. Buti hindi kami nahirapan sa paghahanap ng tricycle dahil nga may isang tricycle na dito nakaparada. Sabi ko pa nga kay kuya kung nakakatuloy hanggang Real pero hindi daw pala. O siya mga Katisay, alis na muna kami. Bye! Panira talaga itong aking isang pimple at talaga namang tunay ngang iyang nagmamahal. Nakasakay na nga pala kami ng tricycle para nga doon nga kami bumabasa. Sakayan papuntang Ungos. Hindi nga pala aring dumiretso itong sinasakyan namin tricycle hanggang Real. Kaya pagdating namin dito sa Kawayan ay isinali na kami. O siya mga Katisay, balikan ko na lang kayo pag nandun na kami sa bahay. Bye! Kachat ko nga pala diyan sa IB, sabi ko palabasin si mama. Sinabi ko pa nga diyan ay i-video siya para nga may ma-upload sa dahil nga yung mga magulang ko isang vlogger din. Bigla nga palang lumakas ang ulan dito sa parting Real. May kasabay nga pala kami dyan na bumaba siya sa Evas. Kaya yun, napa-stroll kami. At bumaba na nga yung kasabay namin at yan, papunta na nga pala kami sa Barangay Ungos. At nung malapit na nga pala kami sa bahay namin, ay nagpa-stop na kami dito sa kanto. At ang sabi pa nga din ni IB, ay nagbibis pa nga daw si mama. Nagtatago na nga pala kami dyan ni Tutoy dahil nga baka nga makita kami. At nang pasilip-silip kami dito sa may kanto, napapunta na si mama sa tindahan, ay agad naman kaming lumabas. At papunta na din kami sa tindahan nila papa. Habang papalapit kami ng papalapit sa tindahan, ay kami sayang-saya ni Tutoy. Dahil first time naming surprise ng aming mga magulang. Hindi alam ng aming mga magulang na yung pinambili namin ng cake yung aming pinag-ambagan. Andito na nga pala kami sa tindahan at naman si kuya ay nakangiti. Nagbi-video na nga pala diyan sa AB at yan. Kita-kita ang ngiti at saya ng aking mga magulang. At nang ma-surprise namin sila mama at sabi pa nga dyan ni mama ay kaya pala nagmamadali sa AB. Ay malamang, alangan naman sabihin namin na may surprise kami sa AU. At ang sabi pa nga din ni Papa ay kaya pala daw tinatawagan ni Sir Sel hindi niya makontak. Dahil ang sabi ko kay Tutoy ay patayin muna niya yung cellphone para hindi siya makontak ni Papa. Diba? Kitang-kita nyo na napakasipag ng aking mga magulang at lalo na si Papa dahil nga nagtatrabaho siya. Sa mukha pa lang ni Mama hindi siya makapaniwala na maso-surprise siya. Parang bunga. May customize. Customize. Oo nga. Ano po masasabi mo? Anong masasabi mo? Nyo? Thank you very much. Sa aking mga tsunamis. O, di ba rin? Napakaganda na eh. Bising-busy ang aming mga magulang, mamay magbablog na yung mga yan. Sabi ko nga kay Ivy, Ivy dali amot, malapit na kami. Sabi ayaw pa nga, nagbibihis pa. Maaga. Ikaw na puti na pala hindi nakasagot. Sabi ko nga patay ng cellphone. Sipin. Tinan mo, ang ganda ng aming cake.
Ano? Pinagawa. Naka-customize. Talagang kayo. Yun daw. Wait lang, O-vlog mo, baka gusto mong i-vlog. Bakit ay na. Ay, bagay yan. Yun guys. Pasok ka doon. Nakita nga pala ako ni Mama, sabi niya umuwi na daw kami doon sa kanila. Dahil nga nandun pa yung dalawa kong kapatid para nga magpicturan din. Maganda ang cake namin, han eh. Guys, kami muna ay pauwi dito sa bahay. Ngayon, magdala ka ng cake mo. Maraming natutuwa sa amin kapag nagkakasama kami ng aming mga magulang dahil ang nakikita sa amin ng mga tao ay para kaming magkakapatid laang. Nandito na nga pala kami sa bahay para nga puntahan yung dalawa kong kapatid. At pagpasok ko pa lang dito sa may bahay namin ay yung mga aso ay mga napakaligalig. Nga pala yung dalawa kong kapatid na si Macnel at saka si Raincel. At sila din naman ay mga naaasahan din sa pagdating sa bahay. Dahil nga kapag may pinupuntahan si Mama ay nakakapagtinda yung dalawa kong kapatid. At lalo na ngayong walang pasok ay sila munang magtitinda. At ito naman si Cassie, pag ako'y nadating ay talagang tuwang-tuwa. Napakalambing na yung asong namin yan si Cassie. Galit siya sa taong sinasaktan siya. Hindi ko na nga pala naipakita na pinipicturean na ni Mama yung dalawa kong kapatid. Tanghalian na pala kaya si Mama ay nagluto na yan. Piniritong karning baboy. Eksaktong kakain na kami ay dumating si Ivy at saka si Am. Pagdating nila Ivy at saka ni Am, iniabot nila yung regalo niya kila Mama at Papa. Mapapansin ninyo din mga katisay na dalawa yung regalo dahil nga yung isa ay kila Arcel at saka kay Lady. Yung sa amin at saka kay Rumrum ma, apo na lang ha. Tamang-tama pala ang regalo nila Arcel at saka ni Lady. Itong picture naming lahat at saka picture nila Mama at Papa. Wow! Daw. Balak nila Mama at Papa na kumain kami sa labas. Dinner ba? Kasama ko nga pala yung bunso kong kapatid at ako lang kinakausap nito. Paglabas ko nga pala dito sa kalsada ay napakaganda ng kalangitan. Abutan ko nga pala ang mga papa ko na nagsasarap pa lang ng tindahan. Buti pa yung aking ina ay napaka-fresh talaga. Hindi mo akalaing hindi natanda ang aking ina, mas matanda pang mukha ko kaysa sa kanya. Napapagkamalan nga pala magkapatid lang kami ng mama ko. O di baga, hindi mo halatang iyan ay 40 plus na. Si Arcel nga pala yung umuna na dahil nga susunduin niya si Lady sa school. Tapos inaantay namin si Ivy at saka ni Am nagsasara ng bahay para pupunta na kami sa aming pupuntahan. At ito naman yung pang-apat kong kapatid na si Macnel. O siya, nandito na yung dalawa, kami aalis na. Oh. Samahan niyo na lang ako mga katisay hanggang sa makapunta kami sa aming kakainan. So nandito na nga pala kami sa Barangay Kumon. Ang Sisigutelyo Sisling. First time ko nga lang palang kakain dito mga katisay. At sila pa pala ang nakakakain dito. Balak nga namin kumain doon sa kabila pero sabi ni Papa ay dito na lang daw kami sa aircon. Chinat ko na nga pala si Arcel at saka si Lady na sabi namin ay nandito na kami. At susunod na lang daw sila Arcel dahil nga nandun pa sa terminal. O siya mga katisay, hintayin na natin yung dalawa para tayo ay makumpleto na. Kadadating nga pala yung dalawa ni Arcel at saka si Lady. At ayan, kompleto na kami. Sabi nga ni Papa, kami daw ay pumili na ng aming makakain. At itong aking lablab ay nandito na din. Dahil pinasunod ko nga pala si lablab, sabi ko hindi kami kompleto. Dahil wala rin ako masasakyan pa uwi dahil yan, pinasama ko na din si lablab. Di rin naman hindi rin yan sasama dahil part na rin yan ng family ko. Natatawa na nga lang ako sa sinasabi ni Lady. Halos lahat kami mga nagbibideo. Sobrang saya ko na nagkaroon na ng jowa yung aking kapatid. At kita nyo naman na napaka-sweet talaga niya. Habang nag-aantay nga pala kami ng pagkain na yan, kanya-kanya kaming chismis. Masaya ako dahil nga kompleto na kami. Kahit nga ako'y nakabukod na, ayan, kailangan pa rin namin sumama sa kanila. Dahil hindi porket may asawa ka na, hindi ka na mabibilang sa kanila. Sarap lang sa feeling na yan, kompleto na ulit kami. At lalo na sinicelebrate namin yung anniversary ng aming mga magulang. So yun mga katisay, nandito na ang aming mga pagkain at yun, kakain na rin kami. Bye muna! Thank you po Lord sa food. In Jesus' name, Amen. Katatapos nga lang pala namin kumain at yan, kanya-kanya na kaming tayo. Sobrang sarap ng mga pagkain dito mga katisay. Lalo din yung gravy na gustuhan ko rin. Kita nyo naman ang mga nakagayak na ito dahil nga Halloween halos na. Yung mga staff dito ay mga naka-costume. Salamat din sa staff na mga nag-iintindi sa amin kanina. At halos lahat ng mga pagkain sa kanila ay napakasarap. So yun mga katisay, salamat sa inyong panunood and happy anniversary ulit sa aking ama't ina. For watching mga katisay, love you all. Mwah!